meron pong sinubmit na 4,500 acknowledgement receipts. 4,500 acknowledgement That's receipt. in total, both from the... Actually put in danger of our DepEd and OVP officials in jeopardy. Kasi ang dali-dali lang yan, may mag-text lang, ayan no, naglalabas ng pera, unless marami ang nag-secure sa OVP at sa DepEd para ilabas yung cash na ito. So I think accountability does not stop with Ms. Acosta. Accountability also includes those in the finance and cash division kasi alam nila, unang-una, kapag sa gobyerno, you have to make sure. Land Bank, ano ba talaga nangyari? You delivered, kinuha, 125 million? May I pose, if I may be allowed to pose the question to Congressman Zia, Mr. Chair? Okay lang po ba? Do we allow that, Mr. Chair? Very quickly lang, very quickly. Yes po, ma'am. With the permission of the chair. Kanina po kasi sinabi nyo acknowledgement receipt. Ang ibig po ba sabihin nito ay pagpirma mo na ikaw ay nakatanggap ng pera? Tama po ba? Tama po yun. So pera siya, hindi siya gamot, hindi siya pagkain, hindi siya bahay, pera. Yes, tama po yun. Yung acknowledgement receipts na binigay po nila sa COA. At itong tinanggap na pera ay para po saan? Doon po sa in connection with the utilization of the confidential funds po, Mr. Chair, Your Honor. Okay. That's why I was asking, Mr. Chair, kasi narinig ko kasi yung salita, libo-libong acknowledgement receipt. Did I get it right? That's correct, Mr. Chair, Your Honor. Actually, based on our count, meron pong sinubmit na 4,500 acknowledgement receipts. 4,500 acknowledgement That's receipt. in total, both from the Office of the Vice How many President. people? And I presume if for each individuals, So magkakaiba yung pangalan, Mr. Chair. parang may magkakapare-pareho nga eh, Mr. Chair. Okay. Yeah, as I So, already shown. Mr. Chair, I just posed that question so that in the next review of the Honorable Zia, maybe he can look into the 4,500 acknowledgement receipts. Kung ito ba ay 4,500 na tao o these are 4,500 acknowledgement receipts covering how many people? Yan lang po. Kasi para po medyo maliwanagan ako dun sa presentation. My next question, Mr. Chair, to our distinguished resource person from COA. She mentioned that she perused over these documents. So I'm not sure, Mr. Chair, if it's COA who can answer or somebody else from our resource person. Sino po, kasi acknowledgement receipt, ina-acknowledge mo na natanggap ka, sino po ang nagpapatanggap? Who releases Attorney the Camora. money? Mr. Chair, it is supposed to be the SDO, the Special Ilan po ang District SDO, Mr. Officer. Chair? Sa case po ng OVP, Mr. Chair, isa, and sa case po ng DepEd is isa din po. In a span of how many months or days or weeks po na pa-release ng dalawang SDO yung 4,500 na acknowledgement receipts? I think yung 4,000 po is for the total of the from 2022 ng OVP, 2023 ng OVP, and 2023 po ng... So if we just reckon on the date, Mr. Chair, so kasi nakita ko lang, pasensya na, medyo hindi ko kasi nakita lahat ng papel, I'm just basing on what I saw. Tama ba yung present ni Kong Zia, merong date? May date ba sa baba? Yes, Mr. Chair. Yung sa acknowledgement receipt, may date. So Yes, Mr. kung Chair. ako po ang SDO at magpapareceive ako, doon po sa dates, yung inclusive dates, paano po ba? Like ilang tao ang ang tatanggap doon sa isang SDO? Ang presumption po dyan is yung taong tumanggap nung payment, siya yung nandyan pong received by. So, Pardon me, Mr. Chair? Siya- one person yung one acknowledgement receipt. Precisely. What I'm referring to is, yung acknowledgement receipt, di ba may mga dates? So ang Yes, Mr. nagpapareceive Chair. isang tao lang. Kunyari, ma'am, attorney, ikaw yung SDO. Ibig ba sabihin ng SDO, ikaw ang nagpapatanggap ng pera? Tama po ba? Yes, ideally po. Okay. Supposed to be So, po. ideally and supposed to be. po. In this case, hindi po ang SDO ang nag-release ng pera? Sa Um, pananaw nyo? I think meron po silang certification na sila po yung
Sila po yung nagre-release ng pera. And in this case, Mr. Chair, yung SDO po ay sino? If we can hear the name again. Sa OVP po is Gina Acosta and sa DepEd po is Mr. Edward Fajarda. Sorry, ma'am. Sa OVP po is Miss Gina Acosta and sa DepEd po is Mr. Edward Fajarda. So ganun po pala ka-importante, Mr. Chair, bakit hinahanap natin si Ma'am Acosta at si Ginoong Fajardo. Kasi this will solve all the problems. Malay mo, totoo naman palang sila ang nagpatanggap. At totoong tao si Kokoy at si yung mga minention nyo. So kung ganun, kung wala naman tayong tinatago, mas mararapat talaga. It will be better to request them to appear so that all these questions will be answered. And kung wala namang mali, di matapos ito at itong ating mga butihing kawani sa gobyerno ay makabalik sa kanilang opisina at makapagtrabaho. Kasi sayang yung oras na ang dami nating pinag-uusapan, but unfortunately, yung dalawang taong may kasagutan sa tanong na ito ay tila hindi mahagilap. That's my understanding. So with that, Mr. Chair, may I again ask our Commission on Audit representative or any resource person for that matter, kapag ang SDO, pwede po ba niyang i-delegate yung kanyang function? Ibig sabihin, pwede niya bang i-delegate ang pagpatanggap ng pera? Mr. Chair, as far as I know po, pagka designated po, hindi na po pwedeng i-delegate, especially since sa case po ng Intel and confidential funds, meron po silang pinipirmahang certification na Dapat po yung sila lang ang mag-release. mag-disperse. Hindi pwedeng iparelease sa iba kasi baka mamaya hindi nila kaya. Yes, Mr. Chair. Can the head of office, let's say in this case, the DepEd Secretary or the Vice President, designate more than one SDOs? Ano po ba ang batas? Pwede naman pong mag-delegate ng more than one SDOs as long as the SDOs are bonded po. So in this case, pwede naman na hindi lang si Ma'am Acosta, hindi lang sa Ginoong Fajardo, pwedeng kumuha sana ng maraming SDOs para hindi maging nakakapagtaka yung pag-disperse ng 4,500 acknowledgement receipts. Tama po ba? Tama po, as long as isa-submit po lahat ng requirements like yung proper designation po ng SDO, yung bonding So po it's niya. possible na para hanapan mo ng solusyon yung ganitong sistema, pwede ka mag-designate ng maraming SDO. Unless you only trust one person. Unless merong mga bagay na ayaw din ng iba yung risk. Unless it's also very difficult for that person to let somebody sign kung hindi niya kakilala. So, Mr. Chair, pasensya na po, medyo foreign po sa akin kasi ang confidential fund. Paano po ba ito? Let's say, these are all from taxpayers' money. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. So, galing po sa kaban ng Pilipinas, paano po ito na ilalabas? Kung sa national government agencies po, nasa GAA po nila. Pag sa GOCCs po, dapat nasa operating budget, corporate operating budget po nila. Okay. And for From that, LGUs po, ma'am, okay, nasa GAA siya, nasa budget siya, paano siya na ilalabas? Let's say tapos na yung budget. Let's say you are the let's say you are the head of office. Kapag ikaw po ang head of office, paano po mailalabas ang confidential funds? kung okay naman po yung documentation from DBM, kina-cash advance po siya ng SDO. So kina-cash advance siya. Yes, Mr. Chair. And in this case, ang nag-cash advance ay yung SDO talaga. Yes, Mr. Chair. Paano nyo pa yun ika-cash advance talagang cash? I presume cash po siya, Cash siya, oo. since Hindi po ba yun delikado kung isang tao lang? accountability po nung SDO yun. No, what So, I mean is, kunyari magka-cash advance ka, ang pagkaintindi ko ng cash advance ay kukuha ka ng pera. We're Yes, talking Mr. of how much?
Mr. Millions. Chair, Your Honor. Millions po usually pagka Pwede po nating confidential. maibigay yung tamang amount? Kasi pag sinabi natin millions, pwedeng 5 million, pwedeng 1 million. For example po sa case in po this dito, case, in this case. kay OVP, 125 million po. Or sa DepEd po, 37.5 million. 125 million. Ibig sabihin yung pag-cash advance, buo na 125? Or baka tingi-tingi? Sa nakita Based niyo sa pong documents dokumento. po nila, Mr. Chair, buo siya since buo po yung check na sinubmit nila. So ibig sabihin, yung opisina magbibigay ng pera sa isang tao na 125 million. At yung tao yon ay mamimigay din sa mga andun sa parang recipients, no? Ng kanilang mga... In this case, sino po ang tao na sinasabi natin? Yung nag-encash ng 125 million. Yung SDO po, since siya po yung nandun. Anong pangalan po, naka-names- Mr. Chair? Sa case ng OVP po is Gina Acosta po. So si Ma'am Gina Acosta pumunta sa bangko, dala-dala ang cheque, 125 million, na cash ang ipinalit. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, may I just be appraised? Pasensya na po. Kasi sa pagkaalam ko, pagka nasa bangko ka at nag-withdraw ka or nag-i-encash ka, hindi po ba limited po ang kanilang cash? Maybe we can ask a representative from the land bank Yeah. to answer the query. Just to clarify, Mr. Chair, I'm just looking You- at the possibility. I'm not pointing any accusation. Tagalabang may nilabas bang pera or baka mamaya wala namang nilabas na pera at naiwan yung pera doon? Kasi I'm hearing acknowledgement receipt. So maybe we can ask from, anong bangko po, sir, ma'am? Land Bank po, Mr. Chair. Do you have a representative from land bank? Could you please invite the representative of land bank to take a seat here? Dito po. Ma'am, could you please state your name and your position? I am Nenita Camposano, the department head of the OTR branch. I was Pardon former- me, Mr. Chair. Ano, pakiulit po, ma'am? I'm Nenita Camposano, department head of the DOTR branch of Land Bank. Yes. I was You have former- taken your oath already, right? Yes. Tama po. Please So- continue, Congresswoman. Ma'am, magkano po ang usual na cash na nasa bangko po ninyo at any given time? Different branches have Hindi, different. in your, you can probably speak in behalf of your branch. I mentioned before that the CIB level of the DepEd branch where I was formerly the department manager. Ano po, CIW? Ano yung sinabi niyo po? The cash in vault, sorry. Okay. The cash in vault level, the cash level of our vault, as I mentioned in the previous hearing, is 10 million. So ang ibig po sabihin at any given time, ang ibig sabihin ng cash in vault, yung available na pera sa bangko ay 10 million. No, Your Honor. That is the maximum, but we don't store cash at that much. 10 million is the maximum, but you don't Maximum. store for purposes of safety. Security. Yes, ma'am. Okay, so magkano po usually, ma'am, average? 5 to 6. 5 to 6 million. So you can say that the highest will be 10, it can be 3, it can be 4, and the average is 5. Is this true na yung SDO ay nag-encash? Was it encash or nag-encash ng 125 million at one time? I was with DepEd branch, ma'am. The OBP is with our Shaw Boulevard branch. Okay. So can Do we have a representative from Rojas Boulevard Shaw Boulevard. branch? Shaw Boulevard or Rojas? May I be excused, Your Honor? So while waiting for the other manager, so Ito sa po. inyo po ma'am, at one time is 3 to 5 or 10 million. And for sa DepEd, magkano po ang ini-encash ng SDO?
This particular check, ma'am, 37.5 million. So paano nyo po nagagawa yon? Kasi 5 to 10 million lang yung cash on vault nyo. We require our clients to tell us the amount to be withdrawn 2 days or 1 day before. The So 2 encashment. days or 1 day before, pinapa-prepare yung, okay. And in this case, who made the call? It was the cash division of the Department of Education. Cash Division of the Department of Education. Specifically, sino po? Usually it's Ma'am Sonia De Leon. who Pardon me. calls- It was Miss Sonia De Leon who calls us for the reservation. So si Sonia, Ma'am Sonia, Mr. Chair, is not here. And is this a regular occurrence, ma'am? Ito ba ay pangkaraniwan na nangyayari? Yung 37.5 o yung malalaking amount na ini-encash, pangkaraniwan naman ito. Yes, ma'am. So pangkaraniwan ito sa inyo. Usually po para po saan? We don't know, ma'am. We are not privy to the to the DepEd's activities. So pangkaraniwan ito na withdraw ng DepEd. No, I'm not saying with the DepEd only, but with all our clients, ma'am. Your clients are government or private clients? Both, ma'am. Both. So in the case of DepEd, pangkaraniwan po ba ang nagka-cash advance ng 37.5? No, ma'am. Ano po, Mr. No, Chair? Your Honor. So pangkaraniwan po siya, Mr. Chair, or hindi? With the DepEd, with the DepEd. Yes no, po. no. Okay. And maybe, Mr. Chair, we can ask the land bank manager of the other branch. Ma'am, before we address the land bank manager of other branch, gusto ko lang pong magdagdag ng tanong. Yes. Ilang occasion po kayo na nakapag-withdraw ang DepEd ng 37.5 one time? 3 occasions. 3 occasions. Okay. Thank you po. Thank you, sir. Ikaw na. Ma'am, pwede po ba paki-state ninyo yung pangalan ninyo at saka yung position ninyo? I'm G&G Ma'am, Abay. pakilapit po yung yung mic. Good morning po to everybody and to all our officers. Jean Abaya po from Land Bank Shaw Boulevard Branch. I'm the department manager and assumed the position only as of January 2024. So, Mr. Chair, is the good manager here now was also the manager present? I'm really sorry, hindi ko po alam yung date ng encashment na nasabi ni Attorney Camora. So, ma'am, covered ba nung tenure nyo itong encashment ng 125? The one check is negotiated with Shaw Boulevard 2022. And the other 3 checks was negotiated 2023. Wala pa po kayo nun, ma'am. I'm not the department manager, but I'm also assigned at Shaw Boulevard, being the branch operation officer. So, Mr. Chair, matanong po natin sa ating land bank representative. Itong okasyong ito, ilang beses po nagkaroon ng encashment ng 125 million? 4 times po siya. 4 times. Sabay-sabay po yun? Buo yung 125 million or kinukuha as the need arises or base dun sa pangangailangan? 1 time po for each check. 1 time for each check. Sino po ang nagpupunta? Mismong payee po. Miss, Sino po ang payee, ma'am, sir? Mr. Gina Chair. Acosta. So kaya pala, Mr. Chair, habang ako ay wala pa dito, naririnig ko na lahat kayo nagagalit na nung wala si Ma'am Acosta
dahil nga siya ang makakasagot ng karamihan ng tanong dito. Is that our understanding, Mr. Chair? Tama po ba? Tama po kayo, as SDO. Okay. So ma'am, pagka nag-encash ka ng 125 million, magkano po ang yung average na pera na nasa bangko? The amount is not sufficient for that 125. So we asked the client. Pasensya na po ma'am. Okay lang pong Tagalogin natin para po medyo mas Sige po, ma'am. maintindihan. Yung pong limit ng aming vault will not be sufficient kung ang pinag-uusapan po natin is yung 125 million. So per ano po namin, we request our client po na magpa-reserve for us to prepare po yung cash requirement of our client before the encashment, the day of encashment. So in this case, meron naman nagpa-reserve. Meron po. Sino po, Mr. Chair? From the agency po. Sino po kaya from the agency? Since that time kasi po, I was not in the position po to na mag-accept nung reservation. I will check po dun sa record namin sa branch. Pare-pareho bang tao ang nagpapa-reserve or hindi naman? Generally po, from the cash division po of the agency. But I cannot disclose yung exact name or person. Bakit po, Mr. Chair? Ma'am, I'm sorry po kasi by that time nga, as I've said earlier po, na I'm not the branch head during that time. And mostly kasi, either po the branch head or yung cashier po namin ang pwedeng mag-receive ng reservation of Pero cash. alam niyo po kung sino ang nagpapa-reserve. Hindi po. Kasi isang branch lang. So pwede niyo pong matanong, Mr. Ma'am. Chair? Yes. Nandirito po ba yung branch head during that time? Nandirito po ngayon? Wala po siya, Chair. Wala. Okay. Retired na po siya. Retired na. Okay. So maybe, Mr. Chair, we can invite the former branch chair. Would you like to, ano po bang pangalan niya? Yung former manager po. Yes, nung December 2022 up to September 2023. Violeta Constantino po. Violeta Constantino. Constantino. Mr. Chair, I move that we invite Mrs. Constantino in our next hearing. Is there any second to the motion? Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. So, Mr. Chair, the reason why I'm asking this, andun kasi yung risk. Yung risk ng tao, for all we know, kawawa na naman si Ma'am Gina Acosta, na pupunta siya, delikado ang buhay niyan. Kasi 125 million cash is not a joke. Ito po ay 4 or 5 beses na bumabalik-balik siya, Mr. Chair, Your Honor. 4 times po, since yung check po na na-issued is 4. So mag-isa lang talaga siya na pumupunta or merong mga kasama? May mga kasama po. May mga kasama. Nakikilala niyo po yung mga kasama niya? No, ma'am. By face, makikilala po? Hindi na po, Miss Chair. Ano po yung sasakyan na ginagamit nila? We're not aware po of the, kasi po yung parking, hindi naman po namin, Kasi di ba yung pera nasa loob ng bangko? Maglalabas ka ng pera sa labas. Isasakay po ba natin sa tricycle, Mr. Chair? hindi po. It's since over-the-counter transaction po siya, after release po kasi ng bank sa client, it's call na po ni client where kung saan po Ma'am, can nila you please ilalagay. speak closer to the Kung, microphone? hindi na po namin chine-check or minomonitor yung kung anong car po or vehicle Sino po, po. Mr. Chair, Your Honors, yung naghahakwat?
Sila po mismo, yung mga client. Ibig sabihin, wala pong taga-bangko ang naghahakwat or nagpapalabas? Wala po. Yeah. It's just quite unusual, Mr. Chair, that the branch manager who's present here now seems to have probably a temporary amnesia on what has happened. Kasi napaka-imposible pong maglalabas ka ng 125 million cash, 4 na beses, ni hindi mo lang titingnan kung ano yung paglalagyan at ni hindi mo tutulungan yung kliyente na maglabas ng pera. Kasi syempre, alam mong it can invite perpetrators, either ma-hold up, either pasukin yung branch. Kung ganyan po ba, ma'am, nilalock yung branch or parang open to all lang? Miss Chair, hindi naman po. Yung dun sa lalagyan, ma'am, nakikita naman po namin kasi from the teller, i-release po yung money. So the teller, nakikita niya po kung saan niya ilalagay yung money. So yung dun sa paglabas po, since malaki po yung amount, so from the release po, parang dapat wala na pong touch ang one of the personnel since po ilalabas na po siya sa bank. So ang ano po namin doon, Dumadaan siya ng teller, bale, doon yung teller, yung parang may mesa po na ganon, ma'am? Bale, igaganon mo po. actually nire-request naman po yun ni client na dapat doon sa discrete place. So since malaki po yung amount, nire-release po namin siya at the back of the teller. Sorry, ma'am, at the... Back of the teller po, yung medyo discreet po yung area para hindi po naka-expose Hindi nyo sa tao. tinitingnan yung risk ng empleyado ng gobyerno na kumukuha siya ng malaking cash, baka mamaya masaksak yan paglabas ng bangko. Nasa likod nga po, back of the teller po, nasa back room po ng teller. Back ng teller, yung dinadaanan niya, yung pa rin yung main door or merong ibang daanan. Yung exit, yung entrance and exit, isa lang po yung dun sa case po ng Shaw Boulevard branch. So doon din lumalabas. Yes, Miss Okay. Chair. At ang naghahakwat nun ay yung kliyente na mismo? Opo, kasi may mga kasama naman po sila na Hindi nyo po kilala yung mga kasama. hindi po. Miss Hindi nyo Chair. naman hinahatid yung pera papunta sa opisina, sa DepEd. Hindi po, Miss Chair. Pero pwede siyang ihatid, Mr. Chair. Hindi po, Miss Chair. Bakit po? Di ba meron kayong armored vehicle? Wala po kasi kaming MOA with regards to the delivery of the cash to the client. Walang... Wala po kaming memorandum of agreement with them. So, talagang over the So counter, lahat po ng kung ihahatid dapat may MOA. if we will be using the armored card po, Miss Hindi Chair. na kung for purposes of safety kasi kawawa naman yung mga empleyado at kawani ng gobyerno kung malay mo may pag-interesan sila. Hindi nyo hinahatid ng armored vehicle papunta dun sa opisina para naman safe sila. Yun po, kung meron po kaming memorandum of agreement kasi yung armored card is need po ng Sino po yung teller na nag-release ng pera? teller po ng branch. Yes, Mr. Chair. Ms. Chair, since 4 checks po ang issued check for negotiation, iba-ibang teller po yung nag-issue. So iba-ibang teller Oo, siya. so in our case, 3 tellers po yung iba-ibang nag-serve. Okay. At usually is this usual for Land Bank? In case po ni Shaw Boulevard, that large amount, hindi po siya usual kasi hindi naman po lahat ng client namin nag-encash ng ganong kalaking amount. Unusual po siya sa pananaw nyo. Opo, Ms. Chair. Yeah. Mr. Chair, the reason why I'm asking this is we're putting the risk of our government officials and our government employees. Imagine magwi-withdraw ka ganyan kalaki, cold cash. Maybe in aid of legislation, there can also be a cap kasi pwede naman na maraming SDOs or pwede naman to ginawang every other week yung pag-disburse. Tsaka ang tanong rin, there are just a lot of questions, Mr. Chair, because if you get 125 million cash and you bring it to an office, a government office,
may vault ba yung government office? Maybe we can ask the representatives from OVP. Meron po tayong vault doon, ma'am, Mr. Chair? Wala na. Can the finance chief answer, Mr. Chair? Yes, Attorney Sanchez or Attorney Lopez? Mr. Chair, we have a vault for our cash division, but that is not the same vault being used by the SDO. So I am not aware if there is a separate vault used by the SDO. Si Ma'am Attorney Zuleika, meron po. Your Honor, I am aware of a vault in the, as mentioned by the Director for Finance and Admin, for cash. It's used for, I think, understand payroll and other, and petty cash fund. It's used for payroll. Hindi po ba online na po ang payroll natin, Just ma'am? to, yes, ma'am, Yeah, I'm oo. sorry. May I refer this matter to our Chief Accountant and Director for Admin and Finance? Just to add, Mr. Chair, just to add to what I mentioned earlier, the vault for the cash division is being used for primarily for petty cash fund, but there are also some items of payroll. For example, clothing allowance, Your Honor, which are paid in cash to employees. In your experience, is it safe to take 125 million cash from the bank and transfer it to your office? Risky po ba yon sa inyo? Pwede po ba kayong pasukin? May capability ba kayo na i-deter yung mga possible untoward incidents? Kung sakasakaling mangyari, palayo naman sana at buti hindi nangyari. Mr. Chair, in terms of the security arrangements in the office, we regularly coordinate with the Vice Presidential Security and Protection Group for security assessment, and we take their recommendations. For example, if they advise us to add additional blue guards, we take their recommendations and apply it. But we So defer in to this their case, risk Mr. assessment. Chair, yung 4 na beses na kumukuha kayo ng cash na 125 million sa Land Bank at nililipat sa opisina ng Vice President, ano po ang naging security measures na ginawa nyo? Mr. Chair, I apologize, but I do not have personal knowledge on the specific security measures undertaken. Can you speak closely to the microphone, please? Sorry, Mr. Chair. Mr. Chair, I do not have personal knowledge on the specific security measures undertaken after the check was released. Alam nyo po kaya, maybe the Chief of Staff or the Finance, would you know sino po ang driver nung sasakyan na kumukuha ng pera? Your Honor, I am not really privy to financial matters in the office. My role really as Chief of Staff is based purely operations. So I think the better person to answer really for admin and financial concerns would be Director Lynn Sanchez. Director Lynn Sanchez. So, Director, pag dumarating po yung pera, saan po dinidiretso? Mr. Chair, after the cash division releases the check to the special disbursing officer, we already have no participation on the encashment or handling So, of the ibig sabihin, cash. Mr. Chair, pagkakuha ng pera sa Land Bank ng 125 million, 4 na beses, hindi siya bumabalik sa office ni Vice President. Mr. Chair, I do not have information on whether bumabalik siya po or hindi. So, hindi siya napupunta sa opisina. Kasi 4 na beses ito, Mr. Chair, Madam Resource Person nangyari. Tsaka ang laki kasi ng amount eh. Ilang kahon po yun? Yes, Mr. Chair, as mentioned earlier, hindi ko na po nakikita yung pag-encash and pag-handle ng So cash. maybe, Mr. Chair, we can ask the Land Bank Manager. Ma'am, ilang boxes po yun? Dun po sa amount ng for the OBP, 2 box po siya ng BSP box. 2 box siya ng BSP box. So ibig sabihin, Point of clarification,
sorry, I've never seen a BSP box. How big is that box? Malaki po siya, Mr. Chair, pero pag kinash out po namin siya kay client, hindi na po siya naka-box. They put it in bag. In our ano lang. Mr. Chair, can we request the resource person to Yeah. speak close to the microphone? So hindi na siya nakabox, saan po, ma'am? Linalagay po ni client dun sa kanyang sariling bag. May dala po silang bag. Sorry, may I just interject? Anong bag po ito? Duffel bag? Eco bag? Ano pong bag? Congressman Pami Zamora. Very curious lang ako. Kasi Ah. ang laki nung amount na pinag-uusapan. So anong, maleta po ba? As I remember po, malalaki siyang parang gym bag. Duffel bag. Duffel bag. Ah, Ang isang duffel bag po, ilan po ang kasya doon? hindi ko po ma-remember yung kung ilan yung, kasi parang hinati-hati po nila. Ilang duffel bag po yun? Hindi If you ko, could recall. more or less po mga nasa 3 to 4 duffel bags. 3 to 4. Ay, duffel bags, parang gym bag po, not duffel bags. Parang gym bag Opo, na malaki. na malalaki Kasi kung po. 3 to 4 sa 125, so more or less mga 25 to 30 million na kada isa. Tama po ba? Probably, Mr. Chair. Probably. Chair, mag-interject lang. Mr. Chair. Yes, Congressman Jojo. Sa kay manager, sure kayo na hindi nag-request for delivery? Considering yung amount niya at saka 4 times na may withdrawal at syempre once na nag-abiso sa bangko, the following day ang withdrawal nito supposedly, di ba? So, parang unusual naman na pipick upin nila sa bangko yung actual na withdrawal. Di ba, pagka ganitong extent ng withdrawal, usually, no? Kasi galing din ako ng bangko, ma'am, dine-deliver yung mga ganitong kalalaking amount. Hindi po, Mr. Chair, since nabanggit ko kanina na wala naman po kaming memorandum of agreement as to the cash delivery. Mr. Chair, if I may. Yes, Can Congressman. we inquire Garin. from other resource person if indeed a memorandum of agreement is needed when you use the, what do you call that? The special vehicle, armored vehicle. Miss Camposano. Ma'am, before I recognize you, the chair would like to recognize Senior Deputy Speaker, Don Gonzales. Yes, please continue. Yes, Madam Chair, a memorandum of agreement is needed for us the day to deliver the cash to our client. In this case, did you not suggest or recommend to the agencies concerned that the cash be delivered by your armored vehicle, considering that this is cold cash and you are in Metro Manila where there is traffic and those traffic stops can actually put the danger of our DepEd and OVP officials in jeopardy. Kasi ang dali-dali lang yan, may mag-text lang, ayan o, naglalabas ng pera, unless marami ang nag-secure sa OVP at sa DepEd para ilabas yung cash na ito. Or the next question is, saan ito nilalagay? Kasi syempre, ang laking pera, kunyari 125 million cash, bibit-bitin mo pa uwi sa opisina. Gaano po kalaki ang office ni Ma'am Gina Acosta? Maybe we can ask. Representative from OVP. Attorney Sanchez. Yes, Mr. Chair. It's just a small office, Mr. Chair, and it's shared with other staff. So, Mr. Chair, Your Honors, no? Tama naman po na yung accountable is Miss Gina Acosta because she's the payee of the check. However, that's taxpayers' money. That's still pera ng sambayan ng Pilipino na inintrust sa OVP at sa DepEd. And our good distinguished resource person here, Attorney Sanchez, tama naman.
I'm not sure, Mr. Chair, I'm not a lawyer, but is it not that they will also be accountable because they are aware that a 125 million cash check will be encashed, brought back in cold cash, stored in the office that is shared by many people. So I think accountability does not stop with Ms. Acosta. Accountability also includes those in the finance and cash division kasi alam nila, unang-una, kapag ikaw ay nasa gobyerno, you have to make sure na yung cash na nasa office nyo ay tama-tama lang para hindi hold upin yung mga empleyado doon. Pangalawa, it's a shared office. Pangatlo, it's a huge amount. May I ask, Mr. Chair, ma'am, bakit po, instead of 125 million cash, 4 na beses, ba't di nyo na lang ginawang 10 million, 15 million, lower, para yung risk hindi malaki? Kasi di ba nasa opisina nyo nakatago ang pera? Bakit po? Attorney Sanchez. Yes, Mr. Chair, I would just like to clarify that I do not know if kung saan po nakatago yung pera. So I'm not aware kung sa opisina So you po are not nakatago. sure na from the bank, tinediretso sa office? Yes, Mr. Chair. And then in terms of the amount, Mr. Chair, sorry to cut you on that, ha. Ma'am, kayo ang nagpaparelease, kayo ang nag-i-issue ng cheque. I-encash. Malaking amount. Ibig sabihin, hindi nyo na chine-check na napupunta sa opisina nyo? Next question, Mr. Chair. Is there a possibility that it is being brought by Gina Acosta to her house? Mr. Chair, again, I do not have personal knowledge. Is it on- possible? Mr. Chair, for possibility, I would agree that there is possibility, Your Honor. In this case, Mr. Chair, ma'am, pasensya na po. Pero you are in charge of the coffers of the OVP. You would release a check of 125 million, not once, not twice, not thrice, but 4 times, and cash it totally, and then pinapabayaan nyo na lang, kung inuwi yan at pinakbo ng tao. Mr. Chair, under the joint circular, it is the responsibility of the Special Disbursing Officer to safekeep the fund. So it is also for that reason that there is a bond for the Special Disbursing Officer. And as to the amount that was asked earlier, we just relied on the amount of the disbursement voucher that was submitted to the accounting division for the release of the checks, Mr. Chair. Yeah. Mr. Chair, Ma'am, sandali lang po, Yes. may isang tatanong lang ako. Kanina sinabi po ninyo maliit lang yung opisina ni Ma'am Gina Acosta. Tama po ba? Could you please describe the office of Miss Gina Acosta? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, the office of Ms. Gina Acosta, it's located in the executive wing of our office. So different staff sila doon, and then parang cubicle lang siya na tabi-tabi. Cubicle lang. Yes, Mr. Wala Chair. ba siyang taguan doon sa opisina niya ng pera? I am not aware, Mr. Chair. So, pag sinabi mong cubicle, di ibig sabihin, hindi siya talaga office. Yes. Tama ba? Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. So there is no way na po pwede niyang itago sa opisina niya yung 125 million. Tama po ba? Kasi cubicle lang eh. Mr. Chair, may mga storage shelves doon sa opisina. Storage shelf. Shelves, cabinets, Mr. Chair. Cabinet but not Yes. vault. I'm not aware of any vault, Mr. Chair. And I have not inspected the storage shelves, Mr. Chair. Chairman. Yes. Congressman Paduano. Nasa likod ako eh. But anyway, Mr. Chairman, yung land bank ba? Land bank, ano ba talaga nangyari? You delivered, kinuha, 125 million? Mr. Chair, kinuha po siya sa bank. Yung 125 million. Yes, Mr. Sino yung cashier teller at the time? 3 tellers po yung involved, different checks po. Different checks. Ilang checks yun? 4 checks, sir. Mr. Chairman, can we invite in the next hearing the tellers involved in this transaction?
Para magkalinawan po tayo dito kasi I doubt, Mr. Chairman. Ma'am, Land Bank, do you have a MOA with the Office of the Vice President? No, Mr. Chair. Sigurado po kayo? Opo. Wala kayong MOA? MOA for the cash delivery, no, Mr. Chair. How about cash deposits? We have a MOA payroll lang po. Sorry? Payroll. Payroll, not cash advances on other projects and transaction. Yes. O kindly submit then yung MOA nyo with the OVP para matingnan namin. What was the last date nung MOA nyo? 2022. O pag-submit po para matingnan natin. Then, Mr. Chairman, we invite all the tellers involved. Could you please submit the names, the list of the names of the tellers Yes, Mr. to the Chair. COMSEC? Okay. Yes, Mr. Mr. Chair, last lang po. Yes, Congressman Ma'am, Paduano. the transaction happens when? Yung isa po, first check 2022 and the rest na 3 checks 2023. Ito po, 2022? Yes, Mr. How Chair. much is the 2022 transaction? 125 million. Then, yung 2023? 3 checks po, 125 each transaction. 125 each transaction. So, yung 2022 nyo, 125 each transaction. Tama? 125. Okay. Now, ma'am, ganito, 125, ma'am, ha? Ilang, ano yan? Ilang luggage yan? Mr. Sabihin natin. Chair, ano po, duffel bag daw po. Duffel bag? Opo. Oh, Gym bag. Gym Apat bag. na gym Gym bag. bag po. Gym bag. Gym bag? Yung mali- So may get, that's around 30 million per bag? more or less, Mr. Chair. Ano yun, more or less? Oh, yeah. Oh, now, that was 2022, 2023, di ba? Yes, Mr. Okay. Chair. Ito lang po, ma'am. From the teller, sino nang bitbit palabas? Of course, sa sasakyan ni, ni Acosta, di ba? Sinong bumitbit? Client po, Mr. Chair. Sorry? Client po. Yeah. Client. May nag-assist po kay Miss Gina. Na client, not your No. not your personnel. Hindi Sigurado po, ka? Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Now, ganito na, Mr. Chair. Can we issue a subpoena at those STECOM with regards to the CCTV during the time? Mama, tandaan nyo, may record kayo dyan involving that transaction, Mr. Chairman, para makita natin kung nandun talaga si Acosta, wala. Because this happens, ma'am, in some of transaction being made by government agencies. And it was also investigated in my committee. Pakisabit po yung transaction na yun, 2022 at saka 2023, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Second. Is Mr. there any Chair, objection? Hearing none, the motion is carried. Mr. Chairman, Yes.